Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa kalagayan ni Attorney Harry Roque na nai-post na ipabalita na naaresto na daw siya. Dalawang media outlets na nag-post, Abante Online News at saka Billionaire News. Naaresto na daw siya. Ito, mayroong post ng News 5 21 minutes ago. Kasi yung unang mga post, tuwan-tuwa na ang mga loyalist, mga kakampings. Welcome, sabi nila, Meresi Gaba. Ngayon, sila ang umiiyak, lumuluha, tumatawa si Attorney Harry Roque. Ito, hindi totoo na naaresto si Attorney Roque. So tayong mga DDS na nagmamahal kay Tatay Digong at nagmamahal kay Attorney Roque, matuwa po tayo, hindi siya naaresto. Ito, no truth to the rumors that I have been arrested. Former presidential spokesperson Harry Roque denied the report that he was allegedly arrested in the Netherlands. Ito ang kanyang I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25. His post includes a photo of his plane ticket from Amsterdam to Vienna. Okay, ito. Pinakita niya yung ticket, hindi niya na mabasa yan. Nakalagay dito, Roque Hermenio Harry Jr. Ams to Vie. Ayun, ticket talaga. Ayos. So i-shout out ko ulit ang mga kaibigan, mga researcher, si Chris Torres at Yodora. Sabi ni Chris Torres, totoo yung analysis mo, General, hindi pala na-aresto si Attorney Harry Roque. Kasi nung may pinadala sila sa akin na post ng Billionaire News, ang Billionaire News, bibihirang pumalpak ito mga sources nila reliable. Kaya nung nabasa ko yung Billionaire News na Harry Roque has been arrested at a residence and now detained at somewhere airport, ganon, nalungkot ako. Kaya sabi ko doon sa mga kaibigan kong researchers, Chris Torres and Yodora, sabi ko nakakaawa, nakakalungkot naman. Kasi ako naniniwala sa naniniwala ako kay Attorney Harry Roque yung kanyang katapatan sa mga Duterte and of course sa taong bayan. Naglingkod siya ng husto sa ating Pangulong Duterte at isa siyang matino na abogado. Sa opinion ko lang ito kasi naakusahan siya ng human trafficking, kung ano-anong so it's up to the court now to decide sa kanyang kaso. But ito, court of public opinion lang ito, opinion ko lang na yung mga paratang sa kanya, yung mga ebidensya sa kanya ay I don't know kung gaano katibay yun. Kaya nga sabi ko, bahala na ang korte. Kaya lang ako bilang isang mamamayan, naniniwala ako na okay siya, wala siyang ginawang kalukuhan but ipagdasal po natin kasi talagang hahabulin siya talaga ng gobyernong ito. May post din si Teo Moreno, nakakalungkot nga. Ito, believe din ako kay Teo Moreno. Kailang medyo may hidwaan sila ni Attorney Harry Roque. Nung nagpost si Teo Moreno, sabi niya na Harry Roque has been arrested, so and so, and I believe babaliktad siya.
gagamitin siya ng Marcos administration para idiin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganun ang post. But to me, anyway, kanya-kanyang pananaw lang. Palagi ko hindi gagawin yun ni Attorney Roque na tatalikod, mag-traitor sa mga Duterte. Okay. Malala ko si Congressman Pulong Duterte sa isang instance na nagbisita siya doon sa The Hague. Sabi niya kay Attorney Roque, once na makalabas si Tatay Digong, ikaw, Attorney Roque, ang una niyang hahanapin. Yan, narinig ko mismo. Pahayag ni Congressman Pulong. Nung hindi pa na kidnap, nakakulong si Tatay Digong, may mga instance na biglang patawag ni Tatay Digong si Attorney Harry Roque from Manila papuntahin sa Davao. At lipat naman kagad si ganon ka-loyal si Attorney Harry Roque sa Duterte, lalo na kay Tatay Digong. Between Attorney Harry Roque and Attorney Sal Panelo, mas okay ako, mas believe ako kay Attorney Harry Roque dahil very consistent siya na nakakalungkot din ko minsan. Attorney Panelo, binabatikos din niya si Attorney Roque. But ulitin ko, ipinakita ni Attorney Harry Roque ang ticket niya ngayong araw na ito is may flight siya from Amsterdam to Vienna, Austria. So hindi siya nahuli. Kahit may yung analysis ko na-vlog ko na kanina, kahit mayroon siyang what's this, red notice ng Interpol, kahit mayroon ng court order na i-cancel na ang kanyang passport, wala nang epekto yun sa kanya kasi may legal status na siya sa Netherlands. Habang hinihintay niya yung approval ng kanyang asylum application, binigyan na siya ng papeles ng Dutch government na pwede na siyang tumira doon. May ID na nga siya na pwede na siyang magtrabaho. I think professorial job ata yung sinasabi niya na, although hindi ko na alam kung nagtuturo na ba siya ngayon. So, hindi nila basta-basta iba ang Netherlands, hindi parang Pilipinas na kung gustuhin kahit bendilo, pwede na lang yang gawin. Iba ang Netherlands. Kaya nga maraming nagpupunta dyan na mga asylum seeker kasi nga napakataas ang standard nila ng hustisya. That's Netherlands. Kaya nga tingnan nyo, yung ICC, ang pinili nilang headquarters is Netherlands. Dahil yan ang tatak ng Dutch government, yung hustisya. So hindi nila basta-basta magalaw si Attorney Roque habang wala pang desisyon. Once na dinisapprove ng Dutch government yung kanyang application, that's the time, delikado siya. Wala pang desisyon. Wala. To me, ang tawag ko dyan, untouchable siya as of now. Kasi, hindi siya, protected siya ng Dutch government. So, wag po tayong mabahala kasi ulitin ko, ang daming natutuwang mga loyalist, mga kakampings, mga anti-Duterte forces. Tuwan-tuwa sila sa balita na nahuli na. Ako naman nalungkot kanina, but with this post ng News 5, pinadala sa akin ng aking mga kaibigan Chris Torres and Eudora, maligayan ako ngayon. At good luck Attorney Harry Roque. Humingi siya ng tulong sa mga DDS na ipagdasal natin. Yes, ako ipagdadarasal ko siya, isama ko na rin sa abang pag ipagdasal ko si Tatay Digong, kasama na siya sa aking dasal na maproteksyonan siya habang hinihintay niya yung of course yung dasal natin is ma-approve
ang kanyang application ng asylum.